Mayong gabi, Edmar. Mayong gabi, Attorney Mark. Nabanggit nga kanina yung testimonya ng self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas na sinasabing bahagi raw ng DDS. Yun ang problema, isang pang problema 'yan. Oo. Yung kay kay Las Cañas. Tang ina, medyo sumablay si Chis Escudero dito. Sabi nga ni Cayetano, what is unseen will never be unseen. What was seen will never be unseen. What was heard, what was said will never be unheard. Oh, kumbaga lahat ng nasabi, hindi na yan pwedeng mawala sa isip natin. Lahat ng narinig natin, hindi na yan pwedeng mawala sa isip natin. Kahit mali, pag naipasok na sa isip natin yan, nandoon na yan, nag-stay na yan sa isip natin. So maling-mali talaga, bakit pinayagan ni Chis Escudero na gamitin etong testimonya ni Las Cañas? Unang-una sa lahat, hindi notaryado. Ang isang papel na hindi notaryado, pwede mong ipampunas ng puwet mo yan pag tumae ka. Walang kakwenta-kwenta yan. Hindi yan pwedeng gamitin sa isang pagdinig, sa isang hearing, o sa korte, kung hindi yan notaryado. At lalong-lalo na, kung yung dokumento na yan na pinagbabasihan mo, wala kang personal knowledge, and at the same time, walang bearing. Bakit? Putang ina DDS. Sinasabing bahagi ng DDS, Davao Death Squad, si Inday Sara. Ipapaliwanag ko sa inyo ng matindi para hindi nyo makalimutan. Ha? Mga punyemas kayo. So Davao Death Squad, ginamit nila yung katarantaduhan, alam mo si Las Cañas, para si Matubato, 'di ba? Nung hearing hearing ni De Lima sa Senado. Sabi ni Matubato, ako ang inuutusan ni Duterte para pumatay, dumukot, ganito, ganyan, si Pulong. Meron pinatay, may pinatay kami, ganyan. Nililibing namin sa ganito, nililibing namin sa ganyan. Eto na. Oo, putang ina niyan. Nung tinanong siya, so nakapatay ka na ba? Ang sabi niya, hindi pa. Pukinang ina niyan. Paano nangyari yun? Mamamatay tao kayo, pumapatay kayo, nililibing nyo sa ganito, sa ganyan. Tapos nung tinanong ko nakapatay na siya, hindi pa. Alam mo, ganyan ka complicated, kasinungaling at kawalang kakwenta-kwenta ang issue ng Davao Death Squad na yan. Natapos na lang ang termino ni Pangulong Duterte. Bago maging presidente si Pangulong Duterte, mayor pa lang si Pangulong Duterte, lumulutang na yung Davao Death Squad na yan. Yun pala, utang na yung DDS pala na yan, Duterte diehard supporters. Yung pala ibig sabihin nun. Totoo pala yung Oy, grabe naman si AM939434. Maraming salamat sa inyo sa Australia. Ha? Mabuhay kayo mga taga-Australia. Kamusta yung mga kangaroo natin dyan? Ha? Mabuhay kayo. Maraming salamat. Mabuti pa talaga itong mga taga-Australia na ito. Oo, mga galante sila sa buhay. Siguro magaan ng buhay dyan. Dyan daw, hindi daw hirap ang mga tao dyan. Di ba? Oh, so ayan, ginamit nila yon. Mali ni Chis Escudero, pinayagan niya na gamitin yun. Oh, ano pa? Davao Death Squad para establish yung pattern ng violence laban kay Vice President Sara Duterte. May mga development naman kanina kaugnay sa paksa. Puputol-putulin ko kasi sabi ko nga sa inyo, ngayon ko lang din naman pinanood. Oh, kasi gusto ko pare-parehas tayo makapanood. Pattern of violence. Oh, may sinabi si Matibag doon ng pattern of violence. Yung pagsapak daw ni Inday Sara doon sa sheriff, pattern of violence. Tapos pilit dahil wala silang mahanap Hanap sila ng iba pang pwede nilang isingit para mapatunayan lang na si Inday Sara mainitin ang ulo niya. Oh, ngayon, yung pagsapak doon sa sheriff, ginamit nila. Tapos, wala na silang makitang iba. Paano naging pattern of violence yun? Wala nga pattern Simula nung nangyari yung pananapak na yan dyan sa sheriff, nasundan pa ba yung pananapak niya? May mga nakuha na video cam ba na mga pananapak niya, paninigaw niya? May mga video pa ba na nangaalipusta siya? Kahit na audio recording lang Oh, nasundan lang yan yung pagiging violente niya nung nandoon na siya sa Kongreso. Oo, yung parang lumabas yung kanyang galit. Bakit? Mantakin mo, Vice President ka, pangalawa ka sa pinakamataas, tinatarantado ka ng mga mabababang uri dyan sa Kongreso. Kinulong yung iyong chief of staff, tapos pinapatayan kayo ng ilaw. Sinarhan pa nga siya ng pinto. Nakita nyo nasa ambulansya siya nakatayo. Putang ina, bobo yung pulis na yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko nakakalimutan yung pagmumukha ng pulis na yan Pag naging presidente ako ng Pilipinas, putang ina, papasilya electric ako, talagang hayop na yan kahit walang kasalanan yan. Kaya wag nyo akong iboboto Wag nyo akong iboboto ng presidente. Pag naging presidente ko, putang ina, habulin ko lang lahat ng itong mga sa tao. Magkakaroon ako talaga ng vigilante. Oo, magkakaroon talaga ako ng vigilante group. Tapos papabuyaan ko sila lahat para patayin lahat ng mga kriminal sa Pilipinas, pati mga magnanakaw. O, gagawin ko talaga yung walang hiya kayo. Kaya wag ako maging presidente Congressman muna. Diba? Oo. Walang hiya na yan. Siyempre, magagalit ka talaga. Mag-outburst ka talaga. O, hindi ba? O, ngayon, lumabas.
Lumabas. So, pattern of violence, wala silang nakita na pattern kasi wala na silang makuha. Wala na silang makuha na wala na silang makuha ng mga ebidensya na talagang merong pattern of violence si Inday Sara. Wala na, just one. Tapos lahat 'yon chismis na. Chismis na. Ang Davao Death Squad is a myth. Oo. Ang Davao Death Squad is sabi-sabi, chismis, hearsay. Walang proof, wala. Yung mga tumaas ang kamay na Davao Death Squad kami, dadalawa lang, abnormal pa. Merong kriminal mamamatay tao na hindi pa nakakapatay. Tapos yung Las Cañas daw na yun, putang ina, napakaraming kaso nun bilang isang pulis. Patay na yata yung Las Cañas na yun di ba? Yun ang natin, yun ang problema natin dito sa hearing na ito. Pinipilit nila na masamang tao si Inday Sara kaya hindi natin dapat iboto. Paano nangyari yun? Dadalawang instance, yung pananapak doon sa ang tawag doon hindi pattern of violence yun, kundi isolated incident yun. Oo, isolated yun, case yun. Yung pananapak ng sheriff, bakit sinapak yung sheriff? Sabihin niyo yung buong istorya, bakit sinapak yung sheriff na yun. Even the sheriff hindi nagsampa ng demanda kay Inday at inacknowledge ng sheriff yung pag-apologize ni Inday Sara. Meron bang nag-apologize na may pattern of violence? Oy, maraming salamat dyan sa Japan kay Miroyama. Hindi ko mabasa yung pangalan. Salamat sa iyo di ba? So yan mga bossing. Wala silang makita. Just that two instance and then puro chismis na Davao Death Squad. Sabi daw ni Inday, ilibing, wag na raw hulihin, ilibing na lang daw. Kidnapin tas ilibing. Paano mo mapapatunayan na totoo 'yun? Sa isang dekada na iniimbestigahan ni Leila de Lima 'yan. Sa sobrang pag-iimbestiga ni Leila de Lima kay Pangulong Duterte, na in love na nga siya kay Pangulong Duterte. Tinan mo yung mga pinagkukuha niyang shota, kamukha ni Duterte. Na in love na siya kay Duterte, nakita mo yung nasa Senado, parang gusto niyang tsupain si Duterte. Kahit maliwanag, ganun. Ganun katindi yung sa sobrang paghanga ni Leila de Lima, na in love na siya kay Duterte. Sa sobrang obsession niya, wala siya ni isang kaso . So, Davao Death Squad, yun lang, dalawa na yun, may pattern na yun, pattern. Pag sinabi mong pattern, ginawa niya ngayon, bukas, makalawa, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, alam mo kung sinong may pattern? Ang may pattern, mga Marcos, may pattern ng pagnanakaw yan. Oo, may pattern ng pagnanakaw at human rights violation yan. Yung tatay niyan magnanakaw, yung nanay niyan magnanakaw, putang ina, pati siya magnanakaw, yung pinsan niya magnanakaw, pati daw yung anak magnanakaw din. Yan ang pattern ng mga Marcos. Yun ang may pattern. Bakit yung pattern ng violence ni Inday Sara, nadadalawa, putyang ina, pinapag-diskitahan natin, pero yung pattern ng mga Marcos na magnakaw sa bayang Pilipinas, punyeta na yan. Hindi natin sinusukol. Ano yan? Ano yan? Walang hiya kayo talaga. Diretso. Tinalakay dito sa Senate Impeachment Court. Affidavit of Arturo Las Cañas. And on page 186, Your Honor, of such affidavit, it appears that even the signature is not a wet signature. It's a printed copy. And there's a subscription and sworn to portion thereof, but it's not notarized at all. So this is a mere scrap of paper, Your Honor. Iyan ang puna ng defense team ni Vice President Sara Duterte laban sa prosecution panel. Sa ikawalong araw ng impeachment trial, ipipresenta ng prosecution team ang affidavit ng self-confessed. Huwag kayo magalit mga taga Batangas, joke lang yon. Kasi nga sa Batangas may Tanawan Batangas. Ano ba yung Tanawan? Nakatanaw lang na ganyan. Dati kasi nagbi-beer house kami ganyan. Pag nagbi-beer house kami noon, yung mga kaibigan namin babae sa beer house, sinasabi nila, sus, walang kwenta yung mga nasa club ngayon, puros mga taga-Tanawan. Ibig sabihin, mga nakatanaw lang, hindi man nagte-table, hindi man nagbibigay ng drinks, katulad ni Putragis. Si Putragis daw, pag nagpunta daw ng beer house yan, putya yan, pati daw, umuwi daw yan, nakabrief na lang. Lahat daw, iniiwan yan, sapatos, relo, sing-sing, kwintas, putyang ina niya. Sombrero, pag uwi daw niya, nakabrief na lang. Ganun daw, kagalante yan si Putragis. Matindi, kaya nagkaroon nung salitang taga-Tanawan kayo talaga. hitman na si Arturo Las Cañas. Layo naman ng panel na maipakita ang pattern of violence ng Vice Presidente kaugnay ng mga banta nito sa Pangulo at sa First Family. Bahagi ito ng Article 4 o grave threats na inihaharap ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court. Your Honor, the document is being presented only to seek confirmation from the witness that he is referring to this particular document. Oo nga, he's referring to that document. That document is not authenticated. That document is not yung document na yan is not notarized. Yung document na yan, hindi kinilala yan ng mga korte dito sa Pilipinas. Yung kwento na yan, matagal nang umikot yan, pinagtawanan na yan ng taong bayan, tapos ginagamit nyo pa. Mga walang hiya kayo. O mga wala kayong mga utak talaga. Ito naman si Chis Escudero. Sorry Chis maganda man yung iyong ginagawa dyan sa Senado.
Pero walang hiya, pinayagan mo ito. Oh, naku po. Yari ka kay Panelo Memia. As part of the investigation of Special Task Force. Ano nakakatawa? Nag-iimbestiga si Matibag. Ang iniimbestigahan ni Matibag, etong dokumento na ito na walang bearing. Para siyang comics. Alimbawa, yung Serex. Parang may istorya sa Serex. O kaya yung Totoy Mola. Alam niyo yun? Nagbabasa ba kayo nun sa dyaryo, sa Abante? Nung matapos si Serex, tinalo si Serex ni Totoy Mola eh. O nung si Totoy Mola, parang merong isang istorya si Totoy Mola doon, tapos yun ang ginamit mo sa investigasyon. Putang inang yan, chismis yan. Ano yan? Kathang isip yan. Unang-una sa lahat, hindi notaryado yan. Alam ko nga, pinapanotaryo daw ito, tinatapon daw ng mga notary public ito. Kahit nga daw dyan sa recto, yung mga abnormal na nag-notaryo yan, hindi naman mga abogado, hindi daw tinanggap to dahil walang kakwenta-kwenta eh. Tapos ginagamit mo Matibag, ginagamit ni Matibag sa kanyang investigasyon dito sa death threat ni Bongbong. Kalinaw-linaw naman yung sinabi ni Inday eh. Sabi ni Inday, kapag pinatay ako, ibig sabihin, merong threat sa buhay ko. At kapag yung threat na yan sa buhay ko ay nangyari, isa lang ang gumawa niyan. Ang nagtitreten lang sa buhay ko, 3 tao lang. At yung 3 tao na yan, pag pinatay ako niyan, patayin mo din sila. Yun, conditional. And at the same time, sinasabi ko yun dahil may threat sa buhay ko. Oh, so, ginawa ko yun para una, ma-preempt yung pagpatay nila sa akin kasi sinabi ko na sa publiko, if something happens to me, oh, ito lang ang mga nagpapatay sa akin. And it worked. Hanggang ngayon, buhay pa si Inday Sara. Kasi kung hindi nangyari siguro yan, baka matagal nang patay si Inday Sara. Oo. We are not presenting it to prove the truthfulness of the contents of the affidavit. Pero, giit ni Attorney Mark Vinluan ng defense panel, ordinaryong papel lamang ang affidavit de las Cañas at hindi ito nararapat sa impeachment court. Sa ilalim kasi ng rules of evidence, kailangang notarize at sign ang affidavit upang maging public document ito. Makakuha ng presumption of regularity, maiwasan ng hearsay rule, at magkaroon ng self-authentication. Such document is unsigned and unnotarized, Your Honor. This is an affidavit. So in other words, without the proper notarization and without the proper signature, then it's a mere scrap of paper. Totoo yun eh. Kaya nga, dito ako medyo na dismaya kay Chis Escudero. Ewan ko kung siguro baka nagte-text sila ni Heart Evangelista niyan. Baka kaya hindi niya na masyadong nahalata ito. Pero palpak na palpak ito. Palpak na palpak talaga ito. Doon naman ang prosecution panel na unnotarize ang gamit nilang affidavit de las Cañas. Sa law enforcement po, meron po tayong mga tinatawag na open source intel. At ito po yung pinadala sa atin at ating pong susundan. The pre-marked document, is it notarized? Your Honor, may I raise a question to the witness so that he will answer and enlighten us? Sabihin mo lang hindi. Alam nyo naman na hindi eh. Alam nyo hindi notarize. Alam mo itong pag-upo kasi dito ni Matibag, hindi naman para palakasin eh, yung kaso. Di ba sinabi na mismo ng mga congressman na para mapagtibay yung naratibo. Ano yung naratibo? Ang naratibo na gusto nilang iwan sa utak ng mga Pilipino na si Inday Sara hindi stable ang kanyang isip na mainitin ang ulo niya. Eh kung ako naman Pilipino, mainitin ang ulo ng isang presidente o ng isang taong tumatakbo sa presidente, pero yung init ng ulo niya nasa mga lumalabag sa batas, nasa mga kriminal, nasa mga terorista, nasa mga komunista, nasa mga adik. Oh, ayaw mo nun. Kung ikaw hindi ka kriminal, hindi ka komunista, hindi ka adik, hindi ka law-abiding citizen ka, bakit ka naman magagalit sa isang presidentiable na mainitin ang ulo sa mga lumalabag sa batas? Gustong-gusto mo yun, tama? Tama? O, kesa naman, tahimik nga. Bulol. Lutang. Hindi nga siya matapang. Wala namang halos mamatay na kriminal ngayon. Pero tingnan mo naman nangyari sa Pilipinas. Lubog ang ekonomiya, mahal lahat, mahal. Mahal lahat, si Bongbong na lang di mahal ng tao eh. Lahat dito mahal. Si Bongbong na lang ang hindi mahal. Negative, putang ina, negative 27 na trust rating. Walang yan yan. Hindi ba? Ayaw mo nun. Kaya nga natin gustong-gusto si Pangulong Duterte. Foul mouth si Pangulong Duterte. Bastos ang bibig niya. Kung ano-ano lumalabas sa bibig niya. Alam mo nga, nung panahon nga ni Pangulong Duterte, sobrang pagmamahal ng tao sa kanya, hindi naging masama ang rape joke eh. Oo, totoo. Masamang-masama ang rape jokes, mga bossing. Sakit na sakit yung mga linis-linisan, bait-baitan, pinanganak sa sabsaban. Diyan sa rape jokes na yan. Pero maniwala ka, yung mga galit sa rape jokes, yung mga galit sa mga sinasabing mga kabastusan ni Pangulong Duterte, lumulunok ng tamod yan. Oo, totoo yan. Oh, mahilig sa premarital sex yung mga yan. Nagpapatira sa puwet yung mga yan. Pagkagaling sa puwet, isusubo pa nila. Ganyan yung mga yan. Linis-linisan, pero puta, dudumi ng mga pagkatao niyan. Galit sila kay Pangulong Duterte sa kanyang sinasabi, pero yung kay Pangulong Duterte, ano lang yan? Urot lang yan eh. Kwento lang yan eh. Hindi yan, hindi naman niya, lahat kayo mang rape. Wala naman siya sinasabing gano'n. Di ba?
Wala naman siya sinasabing gano'n. Wala naman siya sinasabi lahat kayo mambabae. Ako to. Sa akin to. O kung anong gusto mong gawin sa buhay mo, gawin mo. Ganun siya. Gustong-gusto natin yun. Kahit nga medyo foul na talaga yung mga jokes ni Pangulong Duterte, gusto pa rin natin. Bakit? Kasi lahat tayo may lolong ganyan. Lahat tayo may tatay na ganyan. Lahat tayo may kamag-anak na ganyan na joker talaga. Alam natin, dahil matalino tayo, alam natin yung panahon kung kailan nagbibiro at saka yung panahon kung kailan seryoso yung tao. Pagkwentuhang ululan lang, pucha, ululan talaga yan. Ano ine-expect mo? Tangina, magbasa tayo ng Biblia pare-parehas dito. Bible studies na yun. Abnormal pala kayo eh. On why the document is not notarized. You may counsel, so you're admitting that it's not, even Yes, your Your pre-marked Honor. copy is not notarized, whether we use that copy or this one. We admit to that, Your Honor. Pero pinanindigan pa rin ng prosekusyon ang paggamit nila ng notarized affidavit at ginamit pa ang standards ng International Criminal Court o ICC kung saan kasama ang affidavit de las Cañas sa kasong kinahaharap ni former President Duterte sa The Hague. Dito mo talaga makikita na yung ICC, walang kwentang korte yan. Bakit? Kasi daw sa ICC, kahit daw unauthorized, tinatanggap daw nila. No, kasi wala naman talagang kwentang korte yan. Oh, yun pa ang sasabihin nito ni Bakekang, itong mukhang kaning baboy na kongresista. Oh, sasabihin niya na tinanggap to sa tinanggap to sa ICC. Gago ka ba? Hindi man tayo ICC. Napagsabihan naman dito ang prosekusyon. Your Honor, based on the ICC, as relayed to us by our witness in the next article or in the last article that we will present, the ICC does not require notarization of document. Di ba? Ganyan kabobo itong utak nito ni Luistro. Panis na yung laway, panis pa yung utak. Nasa ICC ka ba? Di sana sa ICC nyo ipinal yung impeachment niya kung ganyan pala yung sistema na gusto ninyo. Ito naman si Chis Escudero. Sinabi na nga walang notarization yan at hindi dapat ginagamit sa korte, sa kahit na anong korte, ang isang mere scrap of paper. Pinayagan niya pa din. Diyos ko. Oh my goodness. Putang, ano nangyayari sa bayang Pilipinas? Noted, but we are not the ICC counsel. Sinabi mo na we are not ICC counsel. Ba't pinayagan mo pa rin? Bakit hindi mo ini-strike out sa records yung mga pag-cite at pagko-quote dyan?